Hello mga tol, good morning, good morning. So ngayon mag-unbox po tayo ng Hyperbolic. So susubukan natin i-install ngayon at saka papakita ko sa inyo kung ano yung binili ko na Hyperbolic. Ang binili ko nga pala na Hyperbolic ay 19 times 2 dBi. So ibig sabihin 38 dBi, equivalent to 38 dBi. Ayan po yung aking binili. So comment lang yung gusto niyo ipa-review na ano po, ibang items na gagamitin sa piso wifi. Pwedeng mga access point or iba pa. So may previous po na charger cable, tatlo po yan, iOS at saka USB at saka Type C. So yan po yung mukha ng ating Hyperbolic. Yan po yung pinakamababa na dBi ng Hyperbolic na bago ngayon. So i-assemble natin ngayon para ma-install natin. So ngayon pala mga tol, mag-i-install pa lang tayo ng Hyperbolic. Ito try pa lang natin. So sa mga susunod na araw, saka na tayo mag-i-install ng piso wifi. Kasi bala kong i-try muna kung makasagap ba tayo ng more than 20 Mbps. Kasi kung hindi tayo makakakuha ng more than 20 Mbps, hindi na ako mag-install ng piso wifi window dito sa area na to. Ang gagamitin ko nga pala na modem ay yung Globe Home Prepaid Wi-Fi na 932. So since hindi po yon open line, kung sakali man hindi malakas yung Mbps na makuha natin, ay susubukan natin maggamit ng 936. Yun ay open line. So sa ngayon ay nakausap ko na yung kaibigan ko na supplier, kinukuhaan ko ng mga modem. Nakapag-order na ako sa kanya na 936 na modem. So baka sa susunod na mga araw ay vlog natin para masubukan natin kung i-compare natin yung 932 at saka 936 na modem, kung alin bang mas malakas. Kasi yung 936 na modem ay pwede i-open line yun at saka full admin access. So mas marami yung frequency channel na nasasagap ng 936. Dito naman sa 932 ay mahirap tayo makakuha ng mas malakas na Mbps kasi na hindi malakas yung Globe dito sa area na to. Smart po yung malakas dito. So ngayon ay ipapakita ko mamaya sa inyo sa taas kung saan tayo mag-install ng ating Hyperbolic, kung saan banda yung mga tower, kasi itatry natin sagapin ang bawat tower dyan kung alin bang mas malakas, kasi hindi pa ako aware kung sa ano yung mga tower na yon, kung Globe ba or Smart. So susubukan natin yan. So itong video na to ay hanggang siguro mga nasa part 3. So ito pa lang yung part 2. So aakyat na tayo ngayon para mag-install ng Hyperbolic. Iaakit natin ng mga gamit. So unahin natin na yung Hyperbolic natin. So nakalimutan pala natin yung cable. So i-move natin yung Hyperbolic. Kunin natin ng ating cable ng wire ng ating Hyperbolic. So dyan po sa rooftop na yan ay dyan tayo mag-install ng Hyperbolic. Mababa lang po yung gagamitin natin ng kawayan kasi na natatanaw yung mga tower dyan. Lahat may line of sight. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung line of sight ng ano ba yan,
mga tower dyan. So, ang nakikita ko dito na may line of sight na tower, anyway, dito sa lugar na to, may marami naman na nakapaligid na mga tower dito. Pero tatlo lang yung may line of sight na talagang nakikita, clear na nakikita yung tower. So, mamaya simbolo muna natin, lalagyan natin ito ng kawayan para may pakita ko sa inyo yung ano ba yan? Tower. So, yung una natin susubukan na tower ay nasa 2.5 kilometer. So, yung isa naman nasa sobra 1 kilometer, mas malapit kaysa dun sa isa. Pero yung una natin iti-test na tower ay dalawa. Kaya dun tayo, dalawang magkatabi, kaya dun tayo munang mag-test kung mas malakas ba doon. Kung hindi naman malakas ay siyempre susubukan natin yung mas malapit kahit isang tower. So ito yung kaway natin. Dito natin ilalagay yan. So hindi pala advisable dito yung mas malaking kawayan or mas malaking tubo na bakal kasi hindi masyado malaki yung clamp ng ating hyperbolic. So ayan guys, nailagay natin yung ating kawayan. So higpitan lang natin, isagad natin yung paghigpit kasi baka mahulog. So kailangan natin talaga ng G's 10 na liabi, tools. Yan ang mga kailangan sa, at saka screw nga pala, screw para sa dun sa kanina pag-assemble natin ng hyperbolic. So itong clamp niya ay G's na tools. So ayan ay sasagad natin para mas mahigpit, saka baka mahulog kasi. Kailangan talaga yung mahigpit na mahigpit. So sa mga gustong mag-install pala ng hyperbolic or nagbabalak palang mag-install ng hyperbolic ay panoorin nyo ito hanggang sa uli. At saka yung mga susunod natin na i-vlog kasi na try tayo ng iba't ibang modem. Una nating susubukan yung nabanggit natin kanina na 932. Kung hindi yan makakasagap ng more than 20 Mbps ay susubukan natin pagdating ng 936 na modem natin. Kung wala naman ay yung pinakamalakas na modem, yung Black Mamba. Kasi sa pagkakaalam ko at sa pag-review ko ng mga modem, yung Black Mamba talagang mas malakas. Kasunod yung sinasabi ko na na-order ko sa aking kaibigan na 936. So yung 936 kasi mas accessible yung system na dito sa lugar na to. Kasi sa lugar na to yung smart at saka TNT ang mas malakas. So yun ang gagamitin natin sa sunod. Kung sakali man na hindi malakas yung 932. So yun ang gagamitin natin. So ito medyo nahigpitan siguro. Medyo maluwag ng konti sigurado natin mamahigpit. Yan. Medyo mahigpitan pa natin. Siguro ang magiging video natin ay part 1, part 2, part 3. Itong part 1, sa sunod ay mag part 2 tayo para sa comparison ng 932 at saka 936 at saka speed test natin yon. Sa part 3 naman ay siguro ay mag-install na tayo ng Fish Wi-Fi. So hanggang siguro pwede rin natin dagdagan ng part 4 para sa
multi-access point kasi na ang lugar na to, ang bahay na to ay medyo sa bandang dulo yung mga bahay na to. So mas marami yung sa around 200 meter. So mas marami yung bahay dun sa bandang highway. So gagawa tayo ng siguro nasa 2 or 3 na access point na main. So maglalagay tayo ng switch hub para mas maparami natin yung ating access point. So sa mga nagtatanong ay yung pag-access point pala ay mas maganda yung naka-wire. So ang access point kasi ay hanggang 100 meter lang yung kaya na UTP cable. So hindi, para sa akin ay hindi ko po ma-recommend yung 100 UTP cable kasi na bumababa yung daloy or internet speed ng 100 meter na UTP cable. So kung umabot man yan ng more than 50 meter pataas ay mas mabuti na mag fiber ka na lang kasi yung fiber ay hindi na yan magiging mahina yung internet speed ng iyong ISP. Kung ano yung lakas ng ISP mo sa main ay ganun din sa gagawin mong extension or another access point sa kabilang area, yung sinasabi natin na more than 50 meter. So mas advisable po na kapag more than 50 meter ang lalagyan mo ng access point ay i-fiber nyo na lang yan para sige yung lakas. Wala rin sa gabal yung internet speed compared sa mga bridge mode na EP. So yun lang po. So ngayon ay i-symbol natin yung cable ng hyperbolic para malagay natin at saka ma-install na. So ayan, medyo nagkagulo-gulo. Masyado kasi umikot-ikot yung ating cable. Anyway mga tol, may nagtanong sa akin about sa, ayan po, yan. Na-install na natin yung ating hyperbolic. So, nasa 3 meter lang po yung haba ng ating kawayan. Siguro hindi pa umabot yan ng 3 meter. Basta around 3 meter po yan. Kasi po ay mababa lang yung nilagay natin dahil may line of sight naman sa mga tower dito sa rooftop na to. So dyan po sa harap ng camera na yan papunta dun sa may kubo ng masjid ay marami yung bahay dyan. Dyan tayo maglalagay ng possible na another AP na extension natin para maka-connect naman yung mga tao dyan. So, dyan po nakaharap ang ating hyperbolic. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Medyo higpitan natin at saka lagyan natin ng mga alambre sa baba ng bakal na to para hindi po umikot-ikot yung ating DIY na kawayan. So, sa mga bukid po, madali lang po gumamit ng mababa lang na tower. Pwede kayo mag DIY. Kawayanan lang po para mas madali. Tipid pa sa gasto. Wala ka na pong bibili na tubo. So kapag permanent na lang po, pag permanent yung ilalagay mo nyo, pwede naman magbili ng tubo.
kapag po ay nakakuha tayo dito ng nasa 30 Mbps or more than 30 Mbps, ay dito sa kabilang bahay ay may tower dyan. Dyan tayo maglalagay ng ating hyperbolic. Ililipat lang natin yan. Siguro pwede natin dagdagan yung ating vlog ng part 5, day 5, para ipapakita ko po sa inyo yung kabilang tower at saka pag-install natin ng paglipat ng ating hyperbolic, para masubaybayan nyo po yung ating SIM based na wifi, Fiso wifi. So susubukan ko dito yung SIM base kasi na may mga line of sight naman dun sa mga tower. So ayan, tingnan natin kung nakaharap ng maayos. So medyo ayan, try natin subukan. Pinapaharap natin yan dun sa dalawang tower. So tingnan natin, oh. Okay naman. Konti lang. Medyo mas magandang tingnan kapag lumalayo ka sa hyperbolic. So gumagawa tayo ng paglam saka ba yung tawag dyan, para hindi gumalaw yung ating kawayan. Anyway, temporary lang naman itong ginawa natin na DIY na kawayan, kasi na susubukan muna natin kung malakas ba yung masasagap natin na signal dito sa area na to. So kapag nakuha na natin yung target natin na Mbps, ay doon na tayo maglalagay ng permanent na tower. So hindi na naman natin kailangan na gumawa ng mataas na tower or bumili ng ilang piraso na tubo. Pwede na naman isang tubo lang dito. Isang tubo lang sakto na, kasi na may line of sight naman. Yan, ito ipapakita ko sa inyo yung kung saan tayo magkuha ng signal. Ito dito sa mangga na to at sa kanyog, dyan po sa gitna natin papadanin yung ating hyperbolic na ipapakita natin yung tower. Yan, pakita ko sa inyo, yan yung tower sa baba. Ayan yung tower, dalawa po yung magkatabi na tower na yan. Dito naman sa kabila, sa likod, may isang tower pa. So ipakita ko sa inyo. Ayan, according sa kaibigan ko ay smart daw yan. Ayan, yan. Hello mga tol, good evening. So nag-uwi na tayo, saka na-install na natin yung ating hyperbolic. So ginabi na tayo sa pag-uwi kasi na may mga dinanan pa tayo na kinausap ng mga tao na gusto magpa-install ng ating Fiso wifi. So babalikan na natin sila para install na natin sila ng wifi. So doon na lang po nagtapos ang ating video. Sa susunod na araw ay mag-vlog tayo para sa susubukan natin na isang modem, saka i-vlog pa natin yung susunod natin na pag-install ng Fiso wifi, kasi na hindi po natin pagsasabay-sabayin kasi baka hindi po tayo makakuha ng mas malakas na Mbps. So kapag nakakuha na tayo ng mas malakas na Mbps, ay saka na tayo mag-install ng Fiso wifi. So doon na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood, at saka huwag pagkalimutan paki-subscribe po ang ating YouTube channel para sa susunod nating video ay ma-notify ko po kayo
Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.